Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time at tungkol sa usaping kalabog habang may nakatuhog. Ala, ano yung nakatuhog? Ewan ko, bakit hindi natin itanong kay Isa? Baka siya ang nakakaalam. Oo. Si Isa na istorbo sa mga amo niyang nagchochorba. Kanina nga mga yes, pero ay napakinggan natin ng sulat na ipinadala sa atin ng isang amo or hindi naman kaya ng isang employer. Yan, much better term sa atin para dumulog, di ba? Para mag-confess ng kanyang hinanaing o hindi naman kaya ng kanyang itinatagong damdamin na para sa kanyang kasambahay na si Ate Isa. Si Ate Isa na talaga namang umaarangkada, nakikialampat, umi-eksena habang may ginagawa silang milagro ng asawa niya. O ikaw ba, yes, friend, naranasan mo na ba? Naranasan mo na ba yung ganyan? Yung meron kang kaanuhan, kayugyugan festival, tapos may biglang umepal. Naku, sakit niyan sa ano. Nauudlot, napopospone ang hindi dapat mapospone. Oo, at yan nga ang nirereklamo sa atin, no, ni Ate Jenny, 'di ba? Ang employer ni Isa na talaga namang medyo sakit na sa ulo, 'di ba? Medyo hindi na siya tolerable. Kasi nga naman, 'di ba, during intimate moments, give their time to shine, 'di ba? Hayaan mong igalaw nila yung katawan nila nang naaayon sa gusto nilang galaw. 'Di ba? Hayaan mong itodo nila ang performance nila nang hindi ka nakikisawsaw. Oo, kasi nakakairita pag may istorbo. Kaya ang payo ko lang sa'yo, Ate Jenny, mag-lock kayo ng pinto. Yun lang naman. O hindi naman kaya bigyan niyo siya ng blindfold sa gabi tsaka ng earpods. Para wala na siyang kung ano-anong naririnig at nakikita, 'di ba? Pero alam niyo mga yes, friend, kidding aside, may mga tao talaga na sobrang sipag, oo, 'di ba? Sobrang dedicated sa trabaho. Lalo pa ngayon na sineselebrate natin ang Labor Day, 'di ba? Palakpakan po natin yung mga employees natin na talaga namang ginagalingan, binibidahan ang kanilang mga trabahong sinumpaan. O dahil dyan, palakpakan. 'Di ba? Para kayong si B-Boy Bibo. Oo, feeling ko nga ang apelyido ni Isa B-Boy, Isa Bibo. O kasi Bibo rin talaga siya sa ginagawa niyang trabaho. Well, na-appreciate naman yon ng kanyang amo, 'di ba? At hinahangaan naman at nagpapasalamat sila dahil all around ang kanilang nakuhang kasambahay at bihira na yan sa panahon ngayon, no? Pero minsan talaga may mga pagkakataon na mag-overlap ka. And hindi ko rin naman masisi si Ate Isa, hindi naman niya siguro sinasadya or sinasadya niya ba? Kasi crush niya si Mister or si Sir. Kaya umi-eksena siya or gusto niya talagang mapanood ng live action yung ginagawa ng amo niya. Hindi natin alam, diba? But one thing is for sure, she's just doing her job. But, however, medyo nag-overboard siya. Medyo nag-exceed siya sa mga responsibilities niya. Isipin mo, madaling araw, 12:00 ng gabi, sabi kanina sa kwento or sa letter, kakatok ka sa kwarto ng amo mo para maghanap ng toyo. Te, may toyo ka ba, te? O kaya mag-aadobo ka ba, te? Yung totoo, te. Diba? So, minsan mo parang mapapaho. At sa buhay natin, ganun din tayo, Aminin mo, sa trabaho mo minsan, ganyan ka rin. May mga bagay, may mga duties na hindi na parte ng trabaho mo pero inaako mo. Nakikisali ka, nakikisawsaw ka, nakikialam ka, although it's not wrong, 'di ba, that you involve yourself to the topic or to the growth of the team or diyan sa pinagtatrabahuhan mo, pero know your limits. Lahat naman ng bagay may boundaries. At we have to learn that. We have to know that. Kasi kapag hindi, meron at meron kang masasagasaan, meron at meron kang maaapakan, at dyan na pumapasok yung sa trabahong tinatawag na inggitan, iringan, siraan, at doon na pumapasok din yung pagiging toxic ng environment. So with Ate Isa, alam mo, hindi naman masama ang maging maalaga. Hindi naman masama ang maging mapagmatsyag, maging alerto sa mga nangyayari sa paligid ninyo or mo.
Walang masama sa pagiging responsable sa trabaho. Sa totoo lang, yun nga yung hinahanap ng mga amo, di ba? Yun yung hinahanap ng mga employers. Pero meron talagang mga moments na mapapasabi tayo ng sandali. Teka lang, wait, kahit gaano ka kasipag, kailangan mo ring mag-step back. Kailangan mong makiramdam. Kasi hindi lahat ng ingay ay problema, hindi lahat ng kalabog ay kailangan ng aksyon. Pwede mo naman siyang pakinggan kung music to your ears yung mga naririnig mong kalabog, pero 'di ba? Matuto kang maging sensitive, yun lang yun. For some, maybe it is funny, di ba? Nakakatawa, ha, na habang nag-aano sila ng asawa niya, kumatok si Yaya, nakakatawa yun, ha? Pero for someone, just like Ate Jenny, na merong partner and longing for something na personal and intimate with the person she loved, medyo bothering yun. Medyo hindi na siya nakakatuwa. Alam nga namang sila pa mag-adjust, di ba? Sila pa ang pumunta ng hotel para gawin ang mga dapat gawin. Kaya, no, we have to understand na minsan, may mga bagay talaga na dapat hinahayaan na lang. May mga bagay talaga na dapat pinagkikibit-balikat na lang. Yung tipong kahit hating gabi na parang si Ate Isa na handang-handa pa rin mag-inspeksyon, mag-roving. Nakala mo naman talaga head siya ng security. Kala mo naman talaga meron siyang ini-inventory na, ma'am, kulang na po yung toyo natin. Wala na po tayong suka. Wow. Madaling araw mag-update. Ano ka, night shift? Pero napapansin mo ba? Sa sobrang gusto mong maging maayos ang lahat, sa sobrang gusto mong marinig ng lahat ang opinion mo, mas nagkukos siya ng disturbance, mas nagkukos siya ng chaos. Yung presensya mo sa paningin ng ibang tao, istorbo. Kasi bakit? Inaangkin mo yung mga sandaling hindi na dapat sa'yo. Mga sandaling hindi ka na dapat kasali. Minsan ang tunay at totoong pagiging responsable, hindi lang nasusukat sa kung gaano ka kadalas gumalaw. Hindi yan nasa padamihan ng aksyon na magagawa mo, kundi sa kung kailan ka dapat hindi kumilos, sa kung kailan mo nalalaman at naiintindihan yung trabahong kailangan mong gampanan. Kasi may mga pintong hindi dapat kinakatok, hindi dapat basta-basta binubuksan, may mga eksenang hindi mo kailangan salihan, at may mga kwentong mas magandang nakatikom na lang. Well, disclaimer, hindi ko kayo tinuturuan maging tamad. Baka naman sabihin nyo, boss, hindi na ka masyadong gagalaw kasi sabi ni Biboy Bibo pag gano'n daw, intermitido. Palusot ka pa, tamad ka naman talaga. Gagamitin mo pa ako, Hindi gano'n. Hindi siya sa pagiging tamad, hindi siya sa pagiging irresponsible, it is more of being sensitive. Respeto sa oras, respeto sa espasyo, at respeto sa mga moments na ginagawa ng magjowa or mag-asawa sa kwarto. Kaya para po sa mga katulad ni Ate Isa na talaga namang bibida-bida, na parang si Biboy Bibo, ang daming talak, ang daming sinasabi. Oo. Alamin natin, no, kung hanggang saan lang pwede. Hindi ka babayaran dyan ng extra oil. Walang extra yan. Huwag mong sagarin ng duty dahil hindi ka magkaka-OT. So yun, to end everything, know your limit. Yun ang bottom line ng ating usapan. Know your limit. Be sensitive. Parang ako, alam ko yung limitasyon ko na dapat sa mga oras na to nagpapaalam na ako sa inyo. Kasi uwing-uwi na ako, diba? Bida-bida ako sa paningin ng iba. Biboy Bibo nga eh. Pero alam ko rin kung kailan ako dapat umuwi at ngayon na yun. Charot.
At eto na ang aking huling paalala, oo, para sa ating mga yes friend na nakikinig. Hindi lahat ng bida ay kailangan sumingit sa eksena. Minsan ang pinakamagaling na tao yung marunong umalis sa tamang oras, tamang pagkakataon. At eto pa ang aking munting paalala na lagi mong tatandaan sana. Hinay-hinay sa paghahayahay, baka marinig ng kasambahay. And I thank you. Totoo yan na, oh. Hinay-hinay sa kakahayahay, baka marinig ng kasambahay. Oo. Ang dingding na uuga. Ang papag lumalangit-ngit, kaya dahan-dahan. Ay, nako. Well, anyways, mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niya sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas araw ng Sabado mula 2 p.m. to 6 p.m. para sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin, 11:42. Good night, BB. Bulabog. Mama, happy weekend. So you say